dalawang low pressure area o LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, magiging bagyo nga ba? Alamin natin. Amihan pa rin ang nangingibabaw sa buong bansa na nagdudulot ng pinakamalamig na hangin ngayong season. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, January 23, 2026, narito na ating update sa ating panahon. Habang ang marami ang nagtatanong kung bakit tila tahimik ang bagyo ngayong buwan ng Enero, malinaw ang sagot ng mga datos. Ang pinakamalamig na hangin ng season ay nangingibabaw ngayong sa Western Pacific. Ang malamig at siksik na hangin ito ay nagmumula pa sa Siberia, dumadaan sa Japan, Okinawa, Taiwan at tuluyang umaabot dito sa Hilagang Luzon. Ito ang tinatawag nating malakas na cold surge. Ang ganitong setup ay halos imposible para sa bagyo na mabuo o kaya lumakas. Ano ang nangyari sa Invest 92W? Sa timog ng Guam, minomonitor ang Invest 92W, ngunit sa halip na lumakas, ito ay nadudurog ng matinding wind shear. Sa simpleng paliwanag mga kababayan, ang malamig na hangin ay parang isang pader. Kapag sinubukan ng isang tropical system na umangat, hinihiwa ito ng hangin mula sa itaas. Kaya napupunit ang ulap at nahihila palayo ang ulan mula sa sentro nito. Ito mismo ang nangyari noon sa bagyong Tropical Depression Ada. At ito na rin ang nakikita natin ngayon. Itong nabubuong Invest 92W na posibleng maging isang bagyong Basyang kung sakaling ito'y lalakas pa. Kaya kahit walang bagyo, hindi ibig sabihin ay wala ng epekto. Habang lumalakas ang hangin amihan, ang moisture ay naiipit papaba at pakanluran. Mas maraming ulan pa rin ang inaasahan sa lugar ng Mindanao, Southern Visayas at ang pinakamalakas na ulan ay posibleng maranasan sa lugar ng Siargao, mga lugar na malapit sa Tacloban. Cebu ay maaaring makakaranas din ng ulan pero hindi inaasahang malakas. At ang kanlurang bahagi ng Pilipinas ay manatiling mas tuyo kumpara sa silangan. Paalala, hindi kailangan ng bagyo para magdulot ng baha. Narito na ating cold surge highlights sa regional view. Hindi lang Pilipinas ang apektado ng malamig na hangin ngayon. Sa Japan, malalakas na pag-ulan ng nyebe sa ilang rehiyon na itala ang tuloy-tuloy na pag-ulan ng nyebe. Kaya makikita nyo sa video kung gaano kakapal ang mga nyebe sa kalsada. Sa mahirap po na magmaneho sa ganyang klase ng lugar. Sa Okinawa at Taiwan, dinadaanan din ng napakalamig na hangin. At sa Hilagang Luzon, ramdam ang pinakamalamig na hangin bandang gabi at madaling araw. At lalo na sa Baguio area at ay posibleng bumaba at umabot sa 10 to 12 degrees Celsius ang temperatura doon. So makikita po natin sa video kung gaano kalamig at nagyayelo na ang isang sasakyan sa sobrang tindi ng lamig doon. Yan po ay sa bandang Atok, Benguet. Ito na ang isa sa pinakamalamig na yugto ng amihan ngayong taon. Good news po mga kababayan, sa ngayon malinaw ang forecast pattern natin na walang inaasahang bagyo. Walang tropical cyclone development hanggang katapusan ng Enero. Ngunit posible pa rin ang pagbaha dulot ng hanging amihan, shoreline at patuloy na pag-iipon ng mga pag-uulan. Sa ngayon, tahimik man ang bagyo, hindi tahimik ang panahon. Ang banta ngayon ay ulan, lamig at malalakas na alon, hindi ang hangin ng bagyo. Kaya manatiling alerto lalo na sa mga nasa silangang bahagi ng ating bansa. At balikan natin ang lagay ng panahon. May dalawang low pressure area tayong binabantayan pero malinaw ang mensahe ng mga eksperto na walang agarang banta ng bagyo. Ngunit malakas pa rin ang epekto ng hanging amihan lalo na sa hangin at karagatan. Sa kasalukuyan, dalawang low pressure area ang minomonitor, ang LPA01B na dating bagyong Ada na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR na may lokasyon na 765 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang estado nito ay unlikely na maging isang tropical depression sa loob na susunod na 24 oras. Habang ang isa naman na tinatawag nating LPA01C na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay unlikely na lumakas at maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Mahalagang ito ay tandaan kahit
LPA o low pressure area, hindi lahat ay nagiging bagyo. Sa ngayon, walang typhoon scenario na nakikita ang ating pag-asa. Ang northeast monsoon o hanging amihan pa rin ang nangingibabaw sa buong bansa. Ito ang dahilan kung bakit hindi lumalakas ang mga LPA o low pressure area na nakapaligid sa ating loob at labas ng bansa. Mas mararamdaman pa rin ang malamig na hangin, maulap na kalangitan at maalon na dagat. Mga lugar na may maulap at bahagyang may pag-ulan sa lugar ng Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Aurora, Quezon at Oriental Mindoro. Cloudy skies with light rains, dulot ito ng hanging amihan. At wala masyadong inaasahang epekto na malaking pinsala sa mga lugar na yan. Sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng lugar, partly cloudy to cloudy skies with isolated rains. Minimal hanggang wala masyadong epekto sa mga lugar na yan. Para sa hangin at kondisyon ng karagatan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, ang hangin ay strong to gale force wind na may direksyon na northeast to north na may alon na rough to very rough seas mula 2.8 hanggang 4.5 metro ang taas. Delikado pa rin ito sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa Northern Luzon at silangang Central Luzon, ang hangin ay moderate to strong wind with moderate to rough seas mula 2.5 hanggang 3.7 metro ang taas. Sa iba pang bahagi ng bansa, ang hangin ay moderate to strong wind na may alon na 1.2 hanggang 2.8 metro ang taas. Pinapayuhan ng mga mangingisda at bangkero na mag-ingat at iwasan ang paglalayag kung maaari kung malalakas ang mga alon sa inyong dalampasigan o sa inyong lugar. Para sa ating temperatura dito sa ating Metro Manila, ang pinakamalamig na itala ay 19.6 degrees Celsius bandang alas 6:30 ng umaga kahapon. At ang pinakamainit naman ay 29.6 degrees Celsius na itala bandang alauna ng tanghali. Ramdam pa rin ang lamig sa umaga at maalinsangan sa tanghali. At para sa ating astronomical info sa Metro Manila, kaninang umaga, sumikat ang araw bandang alas 6:25 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 5:51 ng hapon. Sa madaling salita mga kababayan, may dalawang low pressure area o LPA pero mahina at hindi organisado. Ang amihan ang pumipigil sa paglakas ng mga sistemang ito. Ang pinakamalalaking epekto ay ang hangin at alon at hindi ang nagbabadyang bagyo na parating. Kung mapapansin ninyo, parang tahimik ang bagyo pero hindi tahimik ang dagat. Kahit walang signal, delikado pa rin ang paglalayag. Sa mga nasa kabundukan ng Hilagang Luzon, asahan ang mas malamig sa gabi at sa umaga. At dumako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa mga awit 121 verse 7 hanggang 8. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan, iingatan niya ang iyong buhay. Babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pagbalik, ngayon at magpakailanman. Mga kababayan, sa araw na ito maaring may mga alalahanin, pagod o hindi inaasahang pangyayari. Ipinapaalala ng talatang ito na ang pag-iingat ng Diyos ay tuloy-tuloy at hindi napuputol. Hindi niya sinasabing wala tayong haharapin na pagsubok, ngunit sinisigurado niya na kasama natin siya sa gitna ng lahat ng ito. Kapag may takot, piliing magtiwala. Kapag nanghina, kumapit sa kanyang lakas. Hindi ka nag-iisa. Pinabantayan ng Diyos ang bawat hakbang mo. Panginoon, salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa aking buhay. Turuan mo akong magtiwala sa iyo sa bawat sandali na araw na ito. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kababayan sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.